Opisyal na pong nagsimula ang isa sa malaking balikatan exercise dito po sa Pilipinas sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Umaabot daw po sa 14,000 na mga sundalo. Ayan po, na gagawin dito po sa Luzon at kung saan-saan pang lugar. Naku, ayaw ito ng China, ayaw ito ng mga pro-China. Pero wala naman pwedeng pumigil dyan dahil bahagi po ng Mutual Defense Treaty. Maliban dyan ang ibang mga bansa, mga taga-Europe, Canada at iba pa ay magiging observer dito sa balikatan exercise na ito. At gagamitin po ang mga modernong armas ng Pilipinas at ng Amerika at ng iba pang bansa. So ibahagi po ito ng pagpapalakas, palitan ng kaalaman, idea kung paano ay paglaban yung issue ng depensa, pagtatanggol ng ating bansa sa kung anumang bansang nakikialam ng himasok dito sa Pilipinas at iba pa. Nagbabalik si Brian Castillo. May report. Magkakasamang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Para yan sa isasagawang maritime drill na bahagi ng balikatan exercises sa darating na Abril. Ang balikatan ay joint exercises ng mga militar ng Pilipinas at Amerika na ginagawa taon-taon. Sasali sa balikatan ng Philippine, US at French Navies, maging ang Philippine at US Coast Guards. Sa News 5. Sa unang pagkakataon, gaganapin ito sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. Nakatakdang idaos ang group sail at iba pang mga aktibidad 12 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Walang visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at France, di kaya ng Amerika at Australia. Kaya ang plano, sasalubungin sila sa labas ng territorial waters ng bansa. They will be moving from point A to point B. We will be utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. When you're talking about going beyond 12 nautical miles, that is already international waters. Okay, so France's presence there is easily justified. Sa maritime exercise, sasanayin ng mga sundalo pagdating sa division tactics, search and rescue, vehicle boarding, search and seizure, gunnery exercises at deck landing operations. Thank you sa News 5, isa sa mga lehitimong news organization na nagbigay po ng coverage yan po sa opening. Isang araw lang yan opening yan sa Campo Aguinaldo sa pagitan po ng Amerika at ng Pilipinas at ng mga opisyalis po ng dalawang bansa. At tiniyak nga po ang 14,000 na mga tropa ang lalahok dyan. Maliban pa ho sa mga observer na mga bansa mula sa Europe, Canada at iba pa. Ibig sabihin, sila makikialam pero kanilang imo-monitor at obserbahan ang gagawing balikatan exercise. Kadalasan po ay gagawin ito dito sa may Northern Luzon. Kaya nga iritang-irita dito ang China kasi ito hong pagpapalakas ng kaalaman ng ating mga sundalo at tulong ng Amerika at yung mga importanteng mga equipment, yung anti-missile nandito na rin sa atin at iba pa ho na mga modernong armas tungkol ho sa pagdidepensa ng Amerika nandito na ho sa Pilipinas. Kaya ho dyan naiirita yung China. Wala naman silang magawa. Kahit na ang China ay madalas nagpe-press conference sila at nilalabas nila na tayo daw ay napupubok. Hindi daw tayo, ibig sabihin, hindi daw pakikialam ng Amerika at pagtulong ng Amerika dito sa Pilipinas ay kanilang kinukontra. Pero wala naman silang magagawa dahil yan po ay nakapaloob sa Mutual Defense Treaty. Yung 70 or 71 years old ng agreement, treaty, sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kaya walang magagawa dyan ng kahit na sinong bansa na manghimasok at ipagbawal ito. Kaya tuloy-tuloy. Hanggang panic na lang, hanggang statement na lang ang China. Hindi sila pwedeng makialam. Katunayan, kaya nga pinapalakas ito ng ating bansa ay dahil nga ho sa kailang panghimasok, pang-aagaw sa West Philippine Sea. Ay ngayon nga po na kinilala na ng Google sa buong mundo na merong West Philippine Sea. Yan ang nagpapatunay na kinikilala ng international community at kikilalanin ng maraming mga bansa sa mundo na ang West Philippine Sea ay nandyan po sa Northern Luzon, pag-aari ng Pilipinas sa ilalim ng exclusive economic zone. So sunod-sunod po yung sabihin nating positibo sa side ng Philippine government under President Marcos. Okay? Kung ito hindi nangyari ng mga nakaraang gobyerno, ngayon po ay nangyayari na. Ilang dekada na hindi pinapaniwalaan ng China at ng iba pang private sector katulad ng Google na merong West Philippine Sea. Ngayon, tinanggap na. Ngayon, pinaniwalaan nila. Inilagay na nila. So, ibig sabihin,
pagka nag-Google ka, may lalabas na West Philippine Sea, exclusive economic zone sa Pilipino yan. Okay? Kaya yung pro-China at mga China, sila ho yung nagagalit yan. Pero walang pakialam ang Philippine government sa ganyan. Tuloy-tuloy lang ho ang ugnayan. Yung ugnayan ng Amerika at ng ibang mga bansa sa Europe, mga bansang kapitbahay natin tulad ng South Korea, ng Japan, okay, at ng iba pa, Australia, New Zealand, at iba pa malaking mga bansa ay welcome po yan dito sa independent foreign policy at national security concern ng Pilipinas at concern ng Pilipinas sa seguridad ng ASEAN region. Dahil hindi nga pwedeng maghari-hari ang China dito sa ASEAN para kontrolin tayo lahat. Hindi. Kaya nga sumusuporta ang malaking mga bansa sa Europe at ang Amerika at Canada at iba pa dahil nga sa hindi nila papayagan na yung pre-navigation, yung paggamit ng karagatan sa lahat ng mga foreign vessel doon sa palitan ng kalakal, yung World Trade Organization, palitan ng mga pagkain at lahat ng mga produkto na binibiyahe at dinadaan karamihan yan po sa may West Philippine Sea, South China Sea. Kasi pagka yan ay nakuha ng China, baka pagbawalan na po yung pagka-travel ng ibang mga barko, makaka-apekto ng malaki sa ekonomiya ng bansa. At yan ang hindi papayagan ng malaking mga bansa na maghari-hari ang China dito sa karagatang sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ayan po yan. So, at related do sa politika, dapat din po ang ating ilalagay ng mga politiko sa Kongreso at Senado, mga national position yan, dapat po yung pro-Pilipino, pro-West Philippine Sea. Yung mga pumapabor sa West Philippine Sea, pumapabor sa China na walang West Philippine Sea, pumapabor sa mga pamanghimasok ng China, huwag na huwag po yung iboboto yan. Ngayong paparating ang eleksyon. National candidate o maging local, yung governor o mayor, pro-China, huwag yung iboto yan. Baka maipamigay yung inyong probinsya sa China. Yung mga congressman, lalo na senador, na siyang pipirma at siyang magtitingin ng mga treaty, international treaty, o mga agreement na pinapasok ng Executive Department, mahalaga yung awareness o kaalaman, kakayanan ng isang senador. Kaya mahalagang maglagay tayo ng senador na makabayan, okay? Hindi yung parang makapili ang dating, o kaya ay pumapabor pa sa mga nang-aagaw ng teritoryo ng bansa sa exclusive economic zone. Hindi lang ang West Philippine Sea, lahat ng teritoryo, lahat ng lugar ng Pilipinas, pag-ari ng Pilipinas sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, dapat panindigan yan. Ang papabor sa nang-aagaw, yan po ay walang kakwenta-kwentang prinsipyo at walang kakwenta-kwentang Pilipino. Dahil kung Pilipino ka, ipaglaban mo ang ating karapatan at teritoryo. Yan ang ginagawa ng Philippine government under President Marcos Jr. Okay? Please like and share ng video. Salamat po muli sa News 5 at iba pang mga news organization, ABS-CBN, GMA7, Net25, PTV4, ano ba? Baka hindi ko nabanggit yung iba. Pasensya na po, UNTV, nabanggit natin lahat po ng mga media organization. Sa radyo, television, yan traditional media, malakas po yan, tuloy-tuloy lang yan. Kasama ako dyan kasi nasa PTV4 ako, IBC13 at saka Radyo Pilipinas, ang Communication Office of the President.